Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ng sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ang nagsasalita po sa 1, Kapitulo 20, talatang 21, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Kristo siyang may-ari sa tunay na iglesia. Sa kanyang iglesia, ipinakikilala niya, dumarami yung mga sugo. Kaya ang pahayag niya, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din sinusugo ko kayo. Kaya wala po kayong makikita ritong sakim na sugo. Sa anong dahilan, bakit kailangan dumami ang mga sinugo sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo? Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 16, talatang 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang dahilan po kung bakit dumarami ang mga sugo, kinakailangan po kasing maipangaral sa buong sanlibutan ang Ebanghelyo. Kung mananatili kang nag-iisa, kung sakim ka, tiyak na hindi maipapangaral ang mga salita ng Diyos. Di po ba? Ngayon, para maipangaral sa buong sanlibutan ng Ebanghelyo, kinakailangan magsugo ka para meron kang makasama sa pagsusugo. Dahil ang kalooban po ng Diyos, o ang isa sa mga kalooban ng Diyos, ang tao'y makaalam ng katotohanan. Yun po'y mababasa natin sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4. Ang katotohanan, 17:17, na aklat po ng 1, yan ang mga salita ng Diyos. Yan ang tinatawag sa Marcos 16:15, ang Ebanghelyo. Kinakailangan maipangaral sa buong sanlibutan ang Ebanghelyo. Kaya dumarami ang mga sugo. Ikumpara po natin ngayon sa inyong reliyon. Baka sa inyong reliyon, iisa lang ang sugo. O meron kayong kinikilalang huling sugo. Baka yung sugo nyo namatay noong 1963. Pagkamatay niya, di wala na kayong sugo. Sino po yan? Ang Iglesia ni Manalo. Kaya sa Iglesia ni Manalo, meron po silang kinikilalang huling sugo. Namatay noong 1963. Naging sakim si Felix Y. Manalo sa tungkulin. Kaya hindi siya nagamit sa pagsusugo. Ngayon po, papaano nagkakaroon ng kaalaman o karunungan itong mga sinusugo ng ating Panginoon Kristo? O itong mga sinugo ng ating Panginoon Kristo, papaano sila nagkaroon ng kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos? Ang babasahin ko po sa inyo ay Marcos, Kapitulo 4, talatang 11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamagitan ng mga talinghaga. Ang nagsasalita po rito sa 4:11 ng Marcos, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ipinakilala niya, sa inyo ipinagkaloob. Ito ang sabi niya sa kanyang mga sinusugo. Yung iba, hindi po nila naintindihan yung ipinagkaloob. Para maintindihan po natin kung ano yung salitang ipinagkaloob, babasahin po natin ngayon sa unang Korinto,
Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ang kaloob po na tinatawag, ibinigay ng Diyos na walang bayad. Kaya nagkakaroon po ng karunungan, kaalaman, ukol sa mga salita ng Diyos, hindi po hinihingan ng bayad kundi ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, ibinigay ng Diyos na walang bayad. Mababasa letra por letra. Yan ang tinatawag na kaloob. Kaya sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, ang mga tagapagturo nito, pinagkakalooban ng salita ng Diyos. O pinagkakalooban para magkaroon ng kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos na walang bayad. Kaya ang tunay na ministro, tunay na sugo katulad ni Pablo, nagtuturo po yan na hindi humihingi ng bayad. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 7, sa Magandang Balita, Biblia. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Bakit po nagawa ni Apostol Pablo na hindi humingi ng bayad sa kanyang pagtuturo? Anong dahilan? Babasahin po natin. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagbabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ang nagsasalita po sa 10:8 ng Mateo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang desisyon po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap mong walang bayad, ibigay mo na walang bayad. Naibigay po sa mga tunay na sugo ang karunungan o kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos na walang bayad. Pinapasyahan ngayon sila na magbigay sila na walang bayad. Tinuturuan po sila na huwag maging sakim. Sinong nagtuturo niyan? Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang desisyon ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ibigay mo na walang bayad. Ang naibigay sa iyo na walang bayad. Kaya ganyan po ang tunay na sugo, nagtuturo yan na walang bayad. Ipinangangaral ang salita ng Diyos kahit saan siya makarating. Ikumpara po natin ngayon sa inyong reliyon. Baka sa loob lang ng compound. Hindi pa man lumalabas sa compound, nagpapaupa na o nagpapabayad na. Dahil nagtayo po siya ng Evangelical College, katulad ni Manalo. Kay Manalo po, hindi po kayo pwedeng mag-aral sa pagkaministro kung wala kayong ibabayad. Kinakailangan magbabayad kayo. Pero titingnan at susuriin natin po sila. Nung una, wala namang bayad paano nagkaroon ng bayad? Meron po kasing nakakapag-desisyon sa kanila. Saan po nila kinukuha yung desisyon na yan? Ikukumpara po natin. Bakit? Ito na po yung tanong. Sasagutin po natin yung kung saan sila kumuha ng desisyon, sasagutin po natin yan. Pero, itutuloy muna natin ang pagtuturo. Bakit hindi po magawa ng tunay na ministro, tunay na sugo, na magpaupa? Aklat po
po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13. Sa Today English Version, sa English po. When the hard man who is not a shepherd and does not own the sheep sees a wolf coming, he leaves the sheep and runs away. So the wolf snatches the sheep and scatters them. The hard man runs away because he is only a hard man and does not care about the sheep. Ang nagsasalita rito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ipinakilala po niya na hindi tunay na pastor, ministro, sugo ang nagpapaupa. Kumbaga, binigyan na niya ng babala ang kanyang mga alagad. O binigyan niya ng instruction para wag nang magpaupa. Kaya kung anong naibigay sa kanila na walang bayad, ibibigay nila na walang bayad. Kahit saan man sila makarating. Kapag ka nagpaupo sila o sumingil sila ng tuition fee, hindi po sila tunay na ministro, pastor, sugo. Ikumpara po natin ngayon yung desisyon ni Manalo kung bakit nagkaroon ng bayad. Dito po nila kinuha yung pasya o yung desisyon ni Manalo. 1, Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13. Kaya sila tumalikod. Kaya hindi po sila tunay na ministro. Si Manalo po kasi nagkaroon ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Kaya lahat ng nag-aral ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry, at yung mag-aaral pa riyan, mga hindi tunay na pastor, ministro. Dahil siningil po sila ng bayad. Kilalanin nyo kung kailan lang nagkaroon ng bayad. 1980. Nung simula, walang bayad. Bakit nagkaroon? Nagdesisyon si Manalo o si Ginoong Peranji Manalo na magkaroon ng bayad. Dito niya kinuha sa Diyos 12:13. Kaya hindi po sila tunay na ministro. Kaya yun ang sinasabi ko, hindi pa man lumalabas sa kanyang commercial center sa Quezon City, nagpapaupa na sila. Kung lalabas pa. Kaya ang ginagawa po nila, itinatago po nila yan eh. Huwag ipakilala sa iba na nagpapaupa o sumisingil siya ng tuition fee. Pero ako, inilalantad ko. Para makilala ng iba na ang pinagbasihan ng Ginoong Peranji Manalo, itong Diyos 12:13, aklat ng 1. Ang nagpapakilala rito, walang iba kundi ang Kristo na Panginoon. Na hindi tunay na pastor ang nagpapaupa. Kaya hindi po magawa ng tunay na Iglesia ni Kristo o yung mga tagapangaral rito na magpaupa dahil binigyan na sila ng babala, instruction, para wag nang gawin ang magpaupa. Kaya sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, wala po kayong makikitang ministro, pastor, sugo na nagpapaupa. Yan ang isa sa mga katangian ng tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya yung kay Manalo, hindi po sila Iglesia ni Kristo, kundi kay Manalo